Hello mga boss. Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Today is Thursday, March 21, 2024, alas 3:08 ng madaling araw. Patulog na sana ako guys, pero syempre, dahil di pa naman ako inaantok, nakahiga lang ako. Sabi ko mag-record na lang ako. Bukas na sana magre-record, pero yun, screen record lang tayo. Thank you so much sa lagi nakikinig sa atin. Syempre, shoutout po sa ating tingnan natin ilan naman subscriber natin. Mas marami pa na-upload natin kung sa subscriber natin. So everyday nadarating rin tayo 2-3. Pwede na rin yan at least, 'di ba? So meron tayong 600 for road to 1,000 na nga yan, 'di ba? So ayun guys. By the way, bago tayo mapunta sa mga komento, claim muna natin 'yan and stake natin, and yung kalahati bili natin ng RON token. Dating ritual, dating gawe. Uy, hala. What happened? Bakit insufficient? Paano naubos yung RON natin? Claim. Ito yung mahirap pag na... Paano naubos yung RON? Ayan no, wala nang RON. Lah. Yun lang. So ang gagawin natin yan guys, magsoswap tayo. Yun yung problema pag naubos yung RON. Iniisip ko paano naubos yung aking RON. So, saan tayo kukuha ngayon? Wala tayo available. Pixel muna. Hindi muna tayo kay Pixel ang tulong. Swap natin sa RON. Siguro isa. Ayan, isa lang muna. Swap. Tapos, pipili tayo sa pre, syempre. Ayan. Naubos. Siguro yung huli kong staking naubos doon. So yun ang kagandahan, meron tayong ibang token na pwedeng iswap. Kasi kung wala guys, pupondohan natin yan. Hanap tayong ibang wallet natin na may RON token, tapos lilipatan natin dyan. Kasi yun yung, kumbaga dyan kumikita ang RON network. So kumikita siya sa mga swap, sa mga tawag dito, sa kada transacciones, sa pag ano mo ba, isoswap mo yung token mo sa ibang token. Pero sa RON libre lang 5 beses. Okay, so wala na tayo doon. Hindi ko na ano yun anticipate yung ganong ano. So ayan guys, claim na natin mga insan. At meron na tayong RON, available na RON. Nung nakakanina wala. Ayan, meron tayong 06 RON. Laki ng bayad no. Okay, claim natin. Siyempre pag ka-claim, suswap natin yan. Stake muna natin ito. Stake natin yung lahatin na ba natin? Huwag muna no. So mga 23 tayo. Stake natin yan. Ano pa naman tayo natitira? Stake na natin yan. Tapos yung natitira, siyempre ibibili natin mamaya ng RON token mga insan. Okay, habang naghihintay tayo, check muna natin ang galawan sa merkado. Ayan. So meron dito 144 trillion na po ang bumagsak siya no, from 170 yata to 160. So halos umangat na naman no. O ito yung mga umangat guys. Yan, dami nating gala. Ito sayang, panalo na ako diyan ng basta. Hindi ko lang in-out ng umangat. Pero kasi ang taas ng ano ko yan, taas ng pagtingin ko sa gala guys ha. Sa akin lang po yun, disclaimer, hindi po ito financial advice. Bahala kayo sa pera nyo yan. Okay. So ano ba mga umangat ngayon? Araw, ito si STX. Ito mga umangat. Basahin nyo lang kung ba't sila umangat. Makikita nyo yan dito sa news. Ito sa Tree of Alpha, makikita nyo yan, mga update, ba't yung bumagsak si Bitcoin, ano ba mga nangyayaring kaganapan sa mundong ibabaw ng crypto, makikita nyo dyan mga insan. Basa-basa lang kayo dito. Actually mas yung mga tinuturo ko nga sa inyo, mas gagaling pa kayo. Ito si Galachain SDK, integration of TypeScript, your Galachain Vision. Ito talagang malaking tulong, malaking tingin ko dito kasi kada galaw nila may burning mechanism na, kasi ito dati wala Okay. So, punta na tayo sa mga komento. Mabilisan lang to kasi alam ko marami nag-comment Nabasa ko kanina sa
habang nasa office ako. So isa-isa natin. Master Ping, sir, pasilip naman po ng Kronos. Kronos, isa to sa ano, TRO ba to? Top token yan. Actually, may-ari sila ng isang gaming football, parang stadium sa US, yung naglalaro ng mga basketball. Iba ang ano nito dati ni CRO. Pinalitan lang to eh. Nalimutan ko na tawag nito dati. Hanapin nyo na lang kung anong ano nito. Top 38 siya. Ito, all time high niya, 30 plus. Okay naman yan si Kronos, guys. Isa yan sa mga institusyon na token ng crypto. Ayan. Okay, alright. Ito ba yung crypto.com? Ito ata yung crypto.com. Wait lang ha. Alam ko ito eh. Hindi pala. Ito website niya oh. Oh, wow. What happened to my web? Ayan. Ayun, crypto.org. Kronos. Alam ko nag-bull market na to eh. Ayun oh. Nung bull market, sumabay din siya. So, ayun mga insan, bahala na kayo dyan. Kronos, search nyo na lang si Kronos. Siyempre, kung gusto mo talaga hanapin si Kronos, Dexto lang yan, copy mo yan dyan guys. Punta ka dito, tapos imekos-mekos mo yung wallet niya dito. Ayan. Yun lang naman ang ginagawa ko guys. Tapos, pasok ka sa ano nila, Twitter, sa Discord nila, para ma-update ka sa mga galawan nila. So ayan, makikita mo 450BN yun. Ibig sabihin ito yung wallet na yun. Tapos makikita mo yung audit niyan kung malupit ba yan o hindi. Pero kasi institution na to eh, mintable. So siguro may mga token ito o mga NFT na namimint or token niya doon no. Hide yung owner, sabi nito. Sabi naman itong iba hindi daw. Pero at least kasi pag mga ganyan, ito institution na to, kumbaga matagal na to eh. Hindi na to mawawala. Okay, so alright, next. Shoutout sa'yo Master Ping. One Piece Highlights 999. Sir, ba't wala ka pa? Ito na sir, pasensya na. Sir One Piece, kapag nag-TP ako sa AGI, sir, sakto lang nag-dump yung market ha. Kung di ako nag-TP, sayang, laki ng binagsak. Yun, mga scalper. Sir, sale na naman sir yung mga token. Sayang, konti na lang extra ko pambili. Nagad ako ulit ng gala. Yan, ganito yung mindset ng ano yun, mga whales guys. Pag bumaba, yun yung, kumbaga, psychologically, yung iba kasi pag bumaba, nagbebenta pa lalo. Ay, bumaba na, sayang hindi ako nakapagbenta. Hindi, pag bumaba, yun yung time opportunity ng mga whales para bumili. So, ganun talaga. Pag sobrang taas naman, yun yung time para mag-TP. Take profit. Master Ping, need ko ng catchy title and no need na daw para sa aking Mr. KJB Crypto. Basta solid ang kwentuhan at tips at iba pa, investment and money. Busog na kami. Road to 1,000 subscriber. Thank you Master Ping. Spark Life, present load. Sayang, nag-dump kaya lang konti lang pambili. Yun. Master Ping, present, anong gamit nyong exchanger doon sa pang long term ninyo? Yung ETH po. Anong pang long term? Wala, nasa Trezor lang yun eh. Long term exchanger, hindi ko na siya pinapasok sir sa exchanger. Wallet to wallet lang yun. Hard wallet to hard wallet ng isang malupit na mga nagpapapalit ng bulto-bultong pera dyan sa casino. May mga whales kasi dyan sa casino na nagbabuy and sell. So may idea na kayo. Pero maliban doon, may mga contact din naman tayo ng mga nagbebenta lang talaga. Benta at bili ng malalaking kryptohan. As in 5 million pataas yung pinaka ano doon. 5 million ang mababa. Pero nga kung sa limbawa nakabili ka ng token, nabili mo lang ng 50,000 tapos nag times 1,000 eh, di ba, milyona na yon. So nasa sayo, kung ako mangyari sa iyo yon, diversify mo na. Lipat mo sa Bitcoin, sa Ethereum or sa USDT muna, ganun. Tapos hintay ka lang ulit after 4 years. Another halving. Yun. Mr. Incognito, good day sir, nag-research ako ng konti patungkol sa halving ng Exodus Reward. The current monthly
deductible staking reward are 5,5666, which is will continue until July 2025. After po nun, they will decrease. So may ano nga to, meron din siyang parang halving, bumababa yung bumababa yung presyo niya. I mean yung binibigay na reward. Ato 1 million na lang per month. Yan lang po. Sana makatulong sa mga nagbabalak mag-stake. I-grab nyo habang malaki pa ang APR. Ayun. So ito kasi yung guys, actually yung APR na to, nag-iiba-iba yan. Hindi naman nakapix siya na 35 habang buhay, hindi. Nag-iiba-iba yan, depende sa nag-stake. Pag lumaki yan, okay, pag lumaki pa lalo yan, marami mag-i-stake. Liliit yan, kunyari naging 53 yan, ito magiging 34. Pag, parang ganon. The more na lumalaki to, the more na liliit yan. Pag ito naman lumiit, unti na lang, marami nagbenta sa market, pinapalitan nila, tinanggal nila sa staking. Dinala sa exchanger, dinala sa kung saan wallet, tinanggal nila sa staking. Ito naman lalaki. Pero suma total na binibigay dyan, ito, per day. So kung titingnan mo yan, sabi nga nung nag-comment, yan, kung 50,516 times 30 days, ayan. So nasa 1 million. So darating ang time nga, sabi nung mas liliit. So parang Bitcoin halving din. Si Bitcoin halving guys, gumagamit yun ng machine. Bitcoin halving para yung sa proof of work. Si Bitcoin, yung mga malulupit na machine, yung nagre-record ng mga transaction, kapalit naman nun sa reward, yung mga miner, may reward na Bitcoin. Sa staking naman, iba. Stake mo yung token mo, proof of stake, and bibigyan ka rin ng reward. Ganon siya. Okay, so explain pa natin yan further kasi may nagtanong na malupit dyan mamaya sa baba. Okay, day 127, present Sir Neil, kumusta na? Sir Saber Estelo, sayang walang extra money, dapat pala TP lagi every 20% top, tas balik bumaba. Pwede rin, okay din yung diskarte na yan, pero minsan kasi sa crypto pag tumaloy-tuloy, sayang, minsan di na binabalikan. Babalikan na after 4 years. Or after after halving, bull market. So yun, Toby Das TV 7511, present sir, tiwala lang kung gaano yan kabilis bumaba, ganun din kabilis umangat. Tama naman. Okay, Master Ping, ang higpit sir ng level 3 sa CoinPH, hanggang level 2 lang ako. Ayun, mahigpit talaga, ang dami ditong, kasi na sila regulated ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Siyempre, pag regulated ka na, kailangan mag-follow sa rules. Traditionally pa kasi dito sa atin, alam mo na. So para iwas din kasi yun sa mga perang kung saan galing. Pero kasi kung halimbawa ikaw namili ka lang talaga ng crypto sa Binance, tas yung binili mo umangat ng 100 times, parang ang hirap naman nun ipaliwanag. Kaya ang diskarte lang doon, unti-untiin mo na lang, 'di ba? Yung iba kasi hindi rin natin masisisi yung mga government na yan, centralized. Kasi nga minsan ginagamit sa ransom, ginagamit sa hacking, ginagamit sa kung ano-anong mga illegal activities, sa droga, yung crypto ginagamit na pang-payment, 'di ba? Pero kahit naman sa dollar ginagamit yun eh. Yung traditionally, di naman mawawala yan. Pero yun na nga, kanya-kanya, syempre innovation to eh. Kumbaga kailangan talaga sumabay. Andrew Saint 1046, ito na yung tanong niya. Lods, tanong ko lang, di ba masyado too good to be true ang APR ni AXS 35% kumpara sa bangko na 3, ang taas nga nito, 1% lang guys sa bangko 1 to 2% lang per year. Ito ulitin natin yung 35% na binibigay ni AXS, kasi nga kumbaga paiba-iba yan dahil ito lang nag-stake. Pero pag dumami nag-stake dyan, liliit yan guys, liliit yung binibigay. So matotal ito pa rin yan. Kaya kung compute natin, balikan natin si AXS Actually pinaliwanag ko na to dati pa, may video na ako nito eh. Pero syempre nga dahil yung title ko pare-parehas, hindi nyo na sa dami ng video ko buti sana kung sasayangan nyo ng oras ng buhay nyo yan, di ba? Lalo na yung mga ayaw matuto. So ito, tingnan mo, 270 si ang supply ni AXS. Kung titingnan natin, ang nakalabas na supply, ito na. So kung titingnan mo yan guys, 127.00000 minus 142, 10, 59, 45. So meron pa siyang 115 million. Okay? 115 million
nasa wallet pa nung owner nung mismong AXS. Tapos ang nilalabas niya lang daw per day, okay, 50,000. Tingnan mo yan 50,000 liliit pa yan sorry, divided by 50,000, 516. Ayan ang linalabas niya per day. Kung may yun nga every bumababa yan yung binibigay na reward, parang Bitcoin halving lang din, or yun nga bumababa every 4 years ang reward na binibigay. So masahaba pa yung taon. Ito per day. So yung natitira 115 million. Kung i-divide mo yan, 2,276 days. Kung i-divide mo naman yan sa 365 days, guys, kasi yun yung per day na binibigay niya. So lalabas na 6 years pa yan bago maubos yung supply. Okay? Pero kung liliit nga itong binibigay nila every year or every month, paliit ng paliit, so hahaba yung taon. 'Di ba? Ganon siya. Dahil pag bumaba na dumami yung tawag dito, ang holder nito, tapos unti na umunti yung supply, edi lumalaki yung demand, tataas ang presyo. Ganon siya. So balik tayo sa tanong, ito pa lang nasagot natin, hindi daw ba lugi? So hindi siya lugi kasi nga lumiliit naman yan. Ngayon, sa crypto, mundo kasi ng crypto, iba sa crypto Hindi naman kahit si Bitcoin ba, ilang 4 years ago, magkano lang yan. 'Di ba? Kung naglagay ka doon, tapos yung pera mo naman linagay, hinold mo lang, bumili ka lang ng token ng Bitcoin. Kumpara sa nag-hold ka lang din sa bangko. After 4 years ba, tas ngayon, kumbaga, magugulat ka rin sa pinagkaiba niya, 'di ba? Kasi tumaas yung value. Okay, hindi ba mauubusan agad ng funds ang AXS long term? Yun nga, nag-iiba-iba nga kasi siya, guys. Hindi siya nakapix na 35%. Nakapix lang siya doon sa binibigay na ito. Okay? Pero kung titignan mo sa supply na natitira, aabot pa ng 6 years bago yan maubos. Yun nga, every month pala, bababa pa yan. Base nga dito sa comment ng natin, nag-search kasi siya. Ito, yung sa taas. Ayan, sabi niya, ayan good day, nag-research ako konti. Shoutout sa iyo, Mr. Incognito. Patungkol sa halving ng AXS reward. The current monthly distributable staking reward, ito daw yun, yung current monthly, which will continue until July 2025. So, next year. So, parang every 4 years din ito. Pagkatapos nun, bababa na ang ibibigay. Ito na lang. So, kung susumahin mo yan, guys, eto 105440000 divided by 30 days, ito na lang per day ang ibibigay niya, hindi na yung 50,000 per day. Okay? So pagdating ng 2025, liliit na naman yan, liliit na yan. So hahaba yung 6 years, di ba? Kasi nga ang total supply niya ito ito pa yung total supply, ito pa lang nagsi-circulate. Okay, next, check natin kung may tanong pa siya si sir. Ayan. Saan nanggagaling ang pondo? Yun na nga nandun. Sa mga investor ba? Hindi sa investor, sa supply. Ulitin natin, guys. Hindi malulugi ang AXS kahit kailan. Bakit? Code lang yan Code lang yan. Wala naman silang kapital dyan. Code lang yan. Kumbaga, dumami yung tumangkilik dun sa value na yun. Kahit yung pera natin, pera ng US, pare-pares lang naman yung papel Papel lang yan. Okay? Nag-iiba lang ng value sa interpretasyon ng tao. 'Di ba? Kung titingnan mo, parehas lang din naman yung barya, parehas lang naman din yan papel. Sa papel lang din ginawa na may halong plastic, na may halong kung ano nung chemical. 'Di ba? Na may mga hologram. Pero total niyan, papel pa rin lang yan. Nag-iiba lang sila ng value. So ganun din dito, code lang din yan. Wala paano malulugi, walang lugi. Okay? So, ayun sabi, if sa tao o investor, hindi ba siya lalabas na Ponzi scheme tulad ng laging sinasabi ni attorney? Ito si attorney Libayan, iba kasi yan traditionally lawyer yan na hindi naman niya alam yung crypto. Actually, kahit ayaw niya yung crypto, bakit na-add nga ang Bitcoin ETF institution pa yun. So, kung scam ang crypto, bakit yun na-add doon? 'Di ba? Sa US, sa mga malalaking
Si Bangko Sentral nga ng Pilipinas, accredited na sila CoinPH, sila PDAX, crypto din yun, di ba? Sensya ka na, mahaba ang tanong ko. Gusto ko lang mawala yung kaunting doubt ko sa crypto. Ito bago lang siguro to si sir. True honestly, bullish talaga ako sa crypto at nag-i-start na ako sa EXS staking kumula nung napanood kita. Huwag ka sana magalit, Lord. Siyempre hindi tayo magagalit. Siyempre ano lang, okay nga yan, may nagtatanong na ganyan. Para yung iba na makarinig nito, at least mabigyan sila ng idea. Ask ko lang to bilang isa sa mga ask ko sa'yo to bilang isa ka ng eksperto pagdating sa mundo ng trading at crypto at naniniwala ako sa iyong kakayanan na sagot ang tanong ko. Salamat at huwag ka sana magsawa na ma-educate ng mga bago pa lang sa crypto like me. Yun, shout out sa iyo Mr. Andrew Saint 1046. Ayun, sana nasagot natin yun, sir. Sa staking, dalawa kasi yan. Ang cryptocurrency, may iba-ibang narrative, iba-ibang use case, may NFT, may layer 1, layer 2, metaverse, DeFi, iba-ibang, kumbaga iba-iba sila ng gamit. Dati, ang pinakasikat na crypto, syempre, ang mother of crypto, si Bitcoin. Ang ginagawa kasi dati ni Bitcoin, proof of work. So, kailangan mong bumili ng mga high power na Antminer. Yun yung parang device na pangmina ng Bitcoin. Siya yung taga-record ng mga transaksyones. Kapalit nun, may reward kang Bitcoin. So, dahil dumadami, hindi nga siya centralized, dumadami yung mga gumagamit ng network, kaya kailangan niya ng maraming miner. Yun yung taga-record. Kaya iba-ibang lugar, iba-ibang bansa. So, ang problema lang kasi sa mga ganon, masyado mataas ang bayad sa kuryente kasi ang lakas kumain ng kuryente nun, guys. Meron nga ako dati kasi si Ethereum nga, proof of work din dati si Ethereum, mining din si Ethereum. Kailan lang naman siya nag-translate sa proof of stake eh. Si Ethereum, dahil proof of proof of work dati, imagine niyo guys, ang namimina nung isang kaunahan ang namimina nung isang rig ko sa per month, umaabot siya ng 45,000 ata yun. Kaya ako nagkaroon na-encourage bumili ng maraming rig kasi siguro may 6 akong piraso noon, pinabuo ko. Umabot siya ng 40,000 per month bawat isa, tapos yung bill ko sa kuryente 5,000, 3,000, mga ganon. So ang laki ng kita, 'di ba? Kaya yun, bumili ako ng bumili, nagpadami, nagpa-warehouse pa nga. Kaya tapos yun, bumagsak naman, nagkaroon ng Ethereum 2.0, bumagsak muna si Ethereum, tapos ginawang Ethereum 2.0, yun na nga, naging proof of stake na. So, lahat ng video card ko, ng motherboard, ng power supply, lahat, ng G-Rig na yon nandun lang sa warehouse, na-stock lahat. Yung iba, binenta ko na. Pero yung mga brand new pa, nandun, di pa nabubuksan. Yung mga, ayoko na ikwento yun. Basta ganun siya, proof of stake ng Ethereum. Tapos yun nga, sumunod naman yung ibang mga token kagaya ni AXS, proof of stake na rin siya. Okay, so alright, Sir Jomel Santos, 23 minutes na tayo nagre-record. Shoutout sa'yo. Jude Sales 9492. Good day sir, good morning sir. Regarding po sa airdrop, may idea ka po ba paano agad nila malalaman ang abangers kung okay, sige, bigyan natin ng idea to si sir. Saan ko ba nakikita airdrop? Dito, sa pink sale yan. Ayan. Pink sale, nag-automatic siya, men. Ayan, dito makikita mo airdrop. Pero guys, ulitin natin ha. Mag-iingat kayo sa airdrop. Maraming scam dito sa airdrop, guys. So, ang diskarte dyan, kung MetaMask gamit nyo o ibang wallet, mag-create muna kayo ng bagong wallet sa MetaMask bago kayo, kumbaga, di ba, pwede mag-create ng maraming wallet dyan. Mag-create ka muna ng bagong wallet bago kayo mag-participate. Kailangan yung wallet na yun walang laman. Or kung mayroon yan, pan-transaction pin nyo lang. Huwag kayong mag-click sa airdrop na yung mismong wallet nyo nandun lahat ng asset nyo. Kasi minsan, pag mga may malware yung clinic nyo na link sa airdrop na kunyari bibigyan ka ng airdrop, yung pala, signal na yun sa MetaMask na isinesend mo lahat ng pera mo sa kanya. Okay? So mag-ingat kayo sa ganon. Kaya ako hindi na nagpa-participate sa ganito, guys. Siyempre, ayoko naman na. At saka sayang oras to. Pero siyempre, dun sa mga newbie na gusto mag-explore dyan, yan, pwede dyan. Makikita nyo dyan, iba-iba naman yung nito, network. Ito yung Pink Sales, Finance, Airdrop. Tsaka dito sa DeFi Llama. Ayan, meron din dito airdrop.
Ayan. Tapos i-mekos-mekos nyo lang yan guys. Hanapin nyo lang dyan yung mga bagong airdrop. Ito 5 hours ago. Yan. Participate kayo dyan sa mga yan. Pero syempre, risk nyo yan ha. Pagsasayang din ng oras yan. Pero siguro, try mo rin para may experience ka. Para pag may nagtanong sa'yo, may kwento mo. Pero ako kasi hindi na ako dyan. Ayoko na dyan pumasok sa mga ganyan. Tsaka masyado matrabaho yan guys kasi maraming pinapagawa yan eh. Papagawa para ka lang maging isa ka sa mga magpa-participate. Siguro try mo din, siguro 1 airdrop participation per month, at least meron kang 30 days. Kung sabihin natin dahil pa bull market ngayon, mas malaki ang chance na yung 30 na yon, siguro mga 20 doon totoong mag-airdrop, 'di ba? So at least kung ma-airdropan ka man, additional pera yon. Okay? So ayun lang po dun sa dalawa na yon. Shoutout po sa iyo, Jude Sales, John Philip Verbo, Present Lodge. Masakit yung dump niya pero hold lang, magpa-pump din. Keep safe always, Lodge. Salamat Sir John. Sir Nick Arthur Tan, present. Laging present yan. Ito hindi natin maintindihan yung comment niya. Pasensya na mga nagsa-Saudi. Siyempre pang Pilipino lang yung channel natin. Okay, and Sir Instinct, present sa Roan, music every time. Di ko rin talaga pinagkakatiwalaan ng Point PH. Yes, sir. Pati mga local exchanger yan. Pag, syempre, wala kang kalayaan eh. Kanya-kanya naman tayo. Kanya-kanya tayo ng rules. Buhay natin yan. Kumbaga, may option naman. Pero kung wala talagang option, Coin PH, hayaan na natin kumita din minsan ng Pilipinas. Kasi may cut kasi yan ng gobyerno natin sa Coin PH eh. Okay. Music every time, 5959. Sir, morning. Possible po ba ang mga hacker ay gumamit ng mga auto-generated random seed phrase para ma-hack ang mga wallet na may laman? Pansin ko lang kasi may mga Ronin wallet na kahit wala naman silang ginawa. Balak ko magawa ng keyless no seed phrase wallet sa Ronin gamit ang Google. Wala po kasing 2FA ang Ron. Actually sir, dito kung sinasabi mo na possible ma-hack, napakalabo ma-hack. Lalo na 12 seed phrase yun. Words yun sir, words. Base sa aking research, kasi nabasa ko to kahapon, na research na natin, 34 digit. So, ayan, 3, basta bahala ka, 34 digit, 'di ba yung 7 digit milyon na yan, sir, 'di ba? Kung sa loto, kunyari 6 digit sa loto combination, parang milyon ang chance mo, milyon na sasablay ka kumpara sa isang panalo. Kumbaga yung timbang niya, mas lamang yung million combination kumpara doon sa isang napakaswerteng mahulaan mo. Dito naman sa 12 seed phrase, 34 digits sir. Kung ang million, ito ata 1 trillion na to eh. 1 trillion, ewan ko, ang dami kasi nito. So 1, 2, 3, 4, 3, 6, 9, 12, 15. Grabe, imagine mo, ito pa lang 15, 16, 17. So, isa pang ganito, bago niya mahulaan yung pinaka seed phrase mo, 34 times. Ayan, bahala ka na, ganyan kadami. 34 digit. I-search nyo lang kung ilan yung, di ba, 10, 100,000, million, billion, trillion, quadrillion, sexillion, octatillion, basta pang 34 na digit. Yun ang combination na gagawin ng robot mo bago mo ma-hack yung wallet ko. Kung may nababalitaan ka man ng mga wallet na nahahack, possible may na-click yun na link. May na-click yun sir na link. Napasok siya sa phishing site. Okay? Ganito kasi yan kung mag-google ka, kunyari Ronin. Google ka dyan ng Ronin, sorry. Ayan. Ronin. Sorry. Ronin. Ayan. Pag nag-google ka ng Ronin, minsan kasi dito, may mga nag-a-ads dyan. Ngayon, akala mo yung na-click mo, ito toong Ronin wallet. Ito kunyari, gagawin nilang L yan, L. So, pag-click mo yan, dahil in-ads nila, nasa top yan ng search engine ng Google. Pag-click mo ng ganyan, akala mo,
totoong website ng Ronin wallet. Hindi mo binasa yung link na mali pala yung spelling. Pag type mo doon, pinaste mo doon yung seed phrase mo, iyak ka. Tapos hindi yun tutuloy. Napunta na yun doon sa keylogger ng hacker. Doon na yun sa kanyang system at yun na nga, yari ka na. So kumbaga yun yung dahilan. Mapunta ka sa website, phishing website, or may naklik ka na link na merong malware. Kaya ingat kayo magkiklik ng link. Pero kung sasabihin auto-generated, napaka-imposible nito. Ako nga may IT company na imposible yan guys. Sobrang malabo pa sa sabaw ng pusit. Imagine mo 34 digit bago mo mahulaan. Ang lupit ng robot mo. Okay, malabo yun, malabo sa sabaw. Malabo pa sa sabaw ng pusit yun, sir. Okay? Yan, Instinct. Present habang nag-aalmusal. Shoutout sa Sir Instinct. Richard Lumalang. True, di kami reklamo dyan sa... Dami rin kami reklamo dyan sa CoinPH. Pag nag-withdraw ka ng malaki, regulated nga dito, pero hindi crypto-friendly. Ang Union Bank crypto-friendly. Yes, tama. Siyempre, kumbaga yan talaga noon pa man sa mga pay-to-click dati, way back 2009, mga PTC pag ginagamit ko. Pay-to, at saka mga online program, Just Been Paid, click, yung mga abo, yung mga profit clicking, yung mga nagtatap ako dyan sa mga company na yan. 2009 pa lang yun guys. 2008 pala, sorry. So, 2008, yan, bumili na ako ng laptop ko, tapos yung Globe Tattoo pa dati guys. Kung naaalala nyo, Globe Tattoo, dun ako nag-start maghanap ng mga pagkakakitaan online habang nag-aaral. So, ayun siya. Then, yes, Union Bank talaga ang friendly sa pagdating sa innovation. BDO, BPI, naku, pag sinabi mong crypto galing pera mo, yari ka, ipapaklose yan. Kaya huwag kayong magbabanggit. Mahirap. Okay, Team Perez, EW2, LJ. Sir, sang exchanger maganda maglipat? Eto, nakakabahala po kasi Binance Itself. Yes, lipat ka na. Wala na ako sa Binance, OKX. Marami naman. OKX, Bybit, BitGet. Yan, yung mga exchanger ko na ginagamit. Ano pa ba? Get.io. Yan. Mararecommend natin yung mga yan. Okay, Sir Instinct, present. Sermon, 1794. Present Lodge. Medyo masakit yung dump. Pero kung iisipin mo mag-start ako mag-stake sa Ron, $2. Tiwala lang kay Ron. Okay, more power. Shoutout sa Sermon. Okay, hanggang doon lang ating comment guys. At least sagot natin yung mga tanong nila. At 32 minutes na tayo nagre-record. So, ang thumbnails natin, meron tayong 41,448. Check natin yan. Ulit, guys, hindi ko po ito pinagmamayabang ha. Disclaimer po, hindi ko po ito pinagmamayabang. Huwag ka na doon mapunta sa mga Pinoy na crab mentality, inggit na inggit, galit na galit sa kapwa Pilipinong umaasenso. So, ayan, meron tayo ditong 23. Okay, nag-30 na yan guys, no? Nag-30 na yan. Pero syempre, malayo naman tayo nakatingin. Sa malayo kasi ako nakatingin guys eh. Hindi ako nakatingin sa pangmalapitan lang. Dito tayo nakatingin sa 8,000. Okay, so alright. And ganun lang. See you tomorrow guys. Ito yung channel natin, Mr. KJB Crypto. Share nyo ng channel natin. 604 na tayo. Malapit na tayo mag 1,000, bukas 1,000 na yan guys. Joke lang, pero papunta naman tayo kahit paunti-unti. Sabi nga, kung nagdadrive ka sa madilim, kahit mabagal ka, makakarating ka pa rin doon. Susundan mo lang yung headlight mo guys. Makakarating at makakarating ka doon. Parang tubig yan guys. Kung halimbawa nagpapakulo ka ng tubig at patay sindi ang apoy, hindi yan kukulo. Kaya dapat tuloy-tuloy lang kahit mahina. Tuloy-tuloy lang. Ganun din sa pagbibusiness guys. Sa pagbibusiness, kung gusto mo maging successful, huwag kang magi-stop. Matatalo ka pag nag-stop ka. Kahit maliit lang puhunan mo, mas maganda nga nag-start ka sa maliit eh. Kasi magkamali ka man, hindi masakit. Unlike pag nagmilyona na agad ang tinaya mo. Pag nagkamali ka, back to zero ka men. Okay, so pagbibusiness, normal lang magkamali. Normal na madapa. Ay importante matututo ka. Kadalasan ayaw ng mga tao mag-try sa business guys. Ito ulitin ko yung mga sinabi ko, lista nyo to. Kadalasan yung mga tao ayaw mag-try sa negosyo. Bakit? Nasa comfort zone ka kasi ngayon. Sa comfort zone ka.
Ibig sabihin, yung ginagawa mo, yung routine mo, paulit-ulit, walang nangyayari sa buhay mo. Pag ganun ang nangyayari, umalis ka na dyan. Ayan, kung empleyado ka ngayon, huwag ka magbababad dyan. Ilang taong ka ng empleyado, magkano savings mo, guys. So, try ka mag-business. Marami na ngayon, YouTube. Mag-aaral ka lang dyan. Yung extra time mo, dun mo ilaan. Huwag kang browse ng mga TikTok na mga sexy or magaganda, mga macho. Wala ka natututunan doon, guys. Tapos, magre-reklamo ka pag walang pera, sisisihin mo gobyerno. So, ito lang yun. Nasa comfort zone ka. Pag umalis ka kasi dyan, may tinatawag na, fear zone. Parang takot ka umalis doon. Sunod kasi nun, pag tinuloy-tuloy mo yon guys, ang kasunod nun ay, ano kasunod? Nalimutan ko na. Fear zone ang kasunod nun ay meron kang tinatawag na, sorry na napopost ako guys. May naisip kasi akong idea nawala tuloy ako. Ang kasunod nun ay fear zone, ang kasunod learning. Naalala ko na, learning. So comfort zone, sunod nun ay fear zone, sunod nun learning, at sunod nun growth zone na. Ang dulo nun goal na. So kung nasa comfort zone ka ngayon, tapos may goal ka, diretso ka lang sa goal mo. Doon ka nakatingin. May dadaanan ka talaga mga pagsubok, tapos matututo ka. Kasunod nun, mag-grow ka na makukuha mo na pangarap mo. Okay, so alright. At ayun lang ang mga ating mga tips business for today. Kahit papano, sa 36 minutes, may nabitawan na naman tayo about business, guys. So tuloy-tuloy lang. Huwag ka magsasawa kasi ginagawa mo yan para sa pamilya mo. Ulitin natin, ginagawa mo yan sa pamilya mo para sila mabago ang buhay. Pero pag nabago na buhay nila, lalo na dun sa mga anak na, turuan mo yung mga anak mo maging independent. Huwag mo asahin na nagpakahirap ka sila magpapakasasa. Mali yun. Tinuturuan mo sila maging tamad. Para mga OFW, padala ka ng padala. Para akala mo 1 million hindi nauubos ang pera mo. Paano pag nagkasakit ka? Parang seaman, di ba? Pag kumita, pagdating dito, grabe, bunggalo. Kung saan nagta-travel, kung saan pumupunta, laging may handaan. Pag wala ng pera, akyat ulit sa barko, ilang taon na, paulit-ulit, ganun. So, try kayo mag-business, guys. Kahit onti lang, magkamali ka man, okay lang. Huwag kayong papasok sa mga investment, mahirap yun, guys. Lalo na yung mga it's good to be true na may pangako. Huwag kayong papasok sa ganun, guys. Sa networking, maraming ganun. Legit ang networking, nabababoy lang. Kasi nga may mga ganung konsepto. Legit din ang forex, nabababoy lang kasi may taya-taya na konsepto. Legit din ang crypto, kaso may mga nagtatayo ng taya-taya, ganun din. So, ingat kayo sa ganun. Pag may mga nangangako, ay ingat po kayo sa ganun. Huwag po kayong papasok doon, guys. Tandaan nyo, pera nyo yan. Pinaghirapan nyo ng maraming araw, maraming sakripisyo para lang kitain yung pera na yan. Ang katumbas ng pera na yan, oras. Time ang equals nyan. Ang dami mong oras na linaan dyan ng buhay mo para makuha mo yan. Tapos ibibigay mo sa iba dahil may kaibigan ka na kumita ng mga malalaki. Sa networking, legit ang networking, guys, ha. Problema nga lang, pag may mga percentage na cheke-cheke, tapos 5%, 10% walang gagawin, scam yun, guys. Huwag kayong sasali doon. May mga leader na ganyan, leader ng networking, mga ngako sa'yo, sali ka na dito, walang gagawin, kikita ka 5%, ako nga kumita 10% naman, ganito ganyan. Naku po, huwag kayong papasok sa ganon. Ganon din sa forex at crypto, ha. Okay, so alright, share nyo yung channel natin para maraming maambunan ng ating mga pinagsasabi. Thank you so much and see you tomorrow. Bye-bye.